Kasi ang buhay Kristiyano po natin, ang buhay pananampalataya, hindi po roller coaster, hindi pataas, pababa. Hindi po. Dapat nasusustain po tayo. Dapat palagi po revival ngayon, bukas, boreal naman, kinaumagahan, pagkatapos sa araw, nabuhay na mag-uli. Ay hindi po ganoon. Ang buhay natin, dapat dire-diretso, nagpapatuloy tayong malakas. Ano po yung personal revival? It is an experience that activates a believer's passion in his love toward God and inner drive for His service. Sino po rito, tumating ka sa punto, nung unang ikaw ay nakakilala sa Panginoon, masigasig ka. Parang gusto mong palagi araw-araw linggo. O ibig sabihin, araw-araw gusto mo may pananambahan. Gusto mo araw-araw may Bible study. Tapos, dumaan ang maraming panahon. And years later, ano pong nangyari? Tinatabangan na. Nanghihina na. Dumarating tayo sa puntong iyon. But then, dapat po ma-revive tayo. Sino po ang nire-revive? Yung nanghihina, yung nanlulupaypay, yung malapit ng mamatay, yung umaandap-andap ng buhay at nagpag-flatline na. Now, I tell you this, wag na po nating hintayin yung mag-flatline tayo sa buhay spiritual natin. Magpalakas na tayo sa Panginoon. So, kailangan po natin, kayo, ako, lahat po tayong mananampalataya, kailangan ma-recharge. Now, sa pag-umpisa po natin, kumusta po ba ang level mo ng iyong zeal, yung sigasig mo, yung sigla mo, yung kagalakan mo? 1 to 10, would you rate yourself? Nasaan ka? And today, ito po yung mensahe ko. Sabi po sa Matthew 22:37, basahin po natin kung nababasa nyo, banda riyan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ikaw yun. Tayo, bawat isa sa atin. Buo, hindi kalahati, hindi 50-50, hindi po. Buo raw. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ibig sabihin, ang Panginoon, gusto niya, kapag naglilingkod tayo, sasamba tayo, buo ng buong pagkatao mo, ng buong buhay mo, nakatalaga sa Kanya. Kaya bawal matulog. Sabihin mo sa katabi mo, bawal matulog. Ha? Kalahati lang yung binibigay mo. Dapat buo, buong atensyon. Right? That's why may preparasyon tayo. Okay? Now, let's look at the example. Sa Revelation 2:2, pahayag 2:2. Ang sabi, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal, at matyagang pagtitiis. Di ba kung may isa nakaka-relate tayo? Alam kong hindi mo, dito na ako, hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ng Diyos ang pagpapagal mo. Alam ng Diyos na napapagod ka. Alam din ng Diyos yung mga kaabalahan mo sa buhay. Alam ng Diyos kung ibinibigay mo sa Kanya ay buo o kaunti lang. Alam ng Diyos kung siya ay prioridad mo sa buhay mo o siya ay huli sa lahat. Love the Lord your God with all your heart. But we are not loving the Lord with all our heart because marami tayong mga kaabalahan. Marami tayong mga bagay na ginagawa na nahuhuli ang Panginoon. Alam ng Diyos ang pagtitiis mo. Alam din ng Diyos yung problema mo. Alam ng Diyos yung kalagayan mo ngayon. Kung ikay nanghihina na o nanlulupaypay. Alam ko ang matyaga ka. Alam kong matyaga ka. Alam kong masipag ka. Dito na uli ako. Alang-alang sa, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin. At di ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ganon din pala ang Diyos. Ano nagsasabi? Isang bagay lang.
isang bagay, una. Sabi niya, isang bagay lang. Pero una, hindi, isa lang. Subalit, isang bagay lang. You know what? Alam ng Diyos ang kalagayan ng buhay natin. Pero higit na tinitingnan niya ang kalagayan ng puso mo para sa Kanya. Because, sa Panginoon po, we cannot pretend. Hindi tayo pwedeng magkunwari, okay ako, yeah. Kasi titingnan ng Diyos yung puso mo. Makita natin dito, alam ng Diyos daw yung pagtitiis, alam ng Diyos yung pagtsatsaga, alam ng Diyos yung paglilingkod nila, alam ng Diyos yung paninindigan nila, alam ng Diyos yun. Pero pwede pala na sa gitna ng maraming ginagawa, wala kang first love. Dapat ang first love mo, si Jesus. Nung may nasilayan kang maganda, hindi na si Jesus ang first love. Nung nagkaroon ka ng negosyo, ay hindi na si Jesus. Nung umunlad ng buhay mo, para bagang hindi na rin si Jesus ang first love mo. Nung hindi ka pa nagtatrabaho, sigasig sa panalangin, sa pag-attend ng mga gawain. Pero nung nagkatrabaho na, Pastor, busy na ako Nawala na ang first love. Kung may titignan po ang Diyos sa buhay natin, isa lang. Kumusta ang pag-ibig mo sa Kanya? Right? The measure of our love. We don't obey God to prove our love, but when we love Him, we want to obey Him more and more. Right? Hindi natin pinatutunayan, Lord, patutunayan ko sa iyo, mahal kita. Eto, maglilingkod ako, magiging matyaga ako, magtitiis ako, maninindigan ako sa tama at katwiran. That's not the way to prove our love. But we receive the love of God. Tandaan po natin, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maliban na lamang na tayo ay gumagawa, kumikilos na bubuhay sa pag-ibig ng Diyos, doon lamang natin maipapahayag ang pag-ibig ng Diyos pabalik sa Kanya. See, we don't have the capacity in our nature to really love unless meron tayong pag-ibig ng Diyos. That's why the fruit of the Holy Spirit is what? Love. Una po, number 1, love. Joy, peace, patience, pam. Lahat po, siyam po yun. Galatians 5:25, 22 to 25, right? So, sa atin po, importante na matanggap muna natin ang pag-ibig ng Diyos at pagkatapos nun, ito po ibabalik natin sa Kanya. We love because He first loved us. And the measure, love as far as God is concerned, is defined. It is spelled, L-O-V-E. Pagdating sa Diyos yan, ang spelling ng Diyos sa love is O-B-E-Y. Pag-usapan natin si Elijah, prophesied that there will be no rain in Israel. Sino bang makapipigil ng ulan? At siya ang nagbigay ng hula na hindi magkakaroon ng ulan. At ito'y naganap. Ano pa? First, background po ito, 1 Kings 17. And then, still in 1 Kings 17, raised back to life the widow's son. Isa po siya sa iilan lang na nagkaroon ng kapangyarihang magbuhay na mag-uli ng patay. And then, victory against the 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah na pahayag at naipakita ni Elijah yung kanyang kapangyarihan ng Diyos na siya nga ang tunay na Diyos. At ni-restore po yung ulan. Kung sinabi niya na hindi magkakaulan, binalik naman ang ulan pagkatapos ng 3 taon. Ito po yung accomplishment ni Elijah. Ano po ang lesson natin? You cannot depend on your past. Leader ako nga noon. Paano ngayon? Okay? Failure ni Elijah. Fearing Jezebel, pagkatapos po nung pagtutunggali nila sa Mount Carmel, panalo ang Panginoon sa pamagitan ni Elijah.
Ito naman ang kampon na ang tagapanguna sa mga propetang huwad na propeta ay si Jezebel. So, gaganti ngayon si Jezebel, hinahanting ngayon si Elijah. Okay? At inisip ni Elijah, mukhang pinatay na ang lahat ng mga propeta sa Israel at ako na lamang ang natitira. Wala nang pag-asa. Nang hina ng lupaypay si Elijah. What are the things that we can learn sa buhay ni Elijah? Number 1, bangon na at kumain ka. Now, the point is, you refresh yourself both physically and spiritually. Kumain ka ng physical. Kumain ka rin ng spiritual. Okay? Now, anong pagbabatayan natin ng verse? Unang Mga Hari, 19:4. Pagkatapos, 18. Ito, 17, 18. Ito po yung accomplishments ni Elijah. Grabe. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kanyang naranasan. And yet, after this, dumating siya sa puntong nanghina siya, nang lupaypay siya, hanggang sa siya ay nanalangin. Kunin mo na ako, Lord. Na-depress ka? It is possible. Posible po. Hindi pwedeng sabihin natin, ay, ako'y lingkod ng Diyos. Hindi po. Pwedeng ngayon malakas ka, bukas, lupaypay ka na. Ilang mga pastor, ang dating malakas, matatag. Pero through the years, sila po'y nagkamali, nagkasala, nanlupaypay, nawala sa ministry. Right? Bantayan po natin yung ating both physical, sapagkat yung physical po, ito yung license natin to stay on the earth. Pag namatay tayo sa physical, kahit gaanong katatag ang pananampalataya mo, wala na po tayo. Magkita na lang tayo sa heaven. Kunin mo na po ako. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ganyan po ang expression ng isang nadidepress. Napapagod, matutulog na yan. Okay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Amen. Thank you, Lord. Kinalabit siya nito at ang sabi, sige nga. Nang siya'y lumingon, nakita niya na sa may ulunan ang isang tinapay at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Ano nangyari? Pagkatapos ay kain, tulog. Yan po ang unang palatandaan kapag ikaw ay nanghihina. Kakain, tapos kumain, tutulog. Pagkatulog, nagutom, kakain, tulog, kain, tulog. Unang Mga Hari 8:19-7. Ngunit, hindi siya tinatantanan, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli. Sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Napakahaba pa. We are in a long journey. Okay? Sa buhay po natin, ang takbuhin natin ay marathon. Mamaya. Ano sabi? Kailangan mo ang kalakasan ng Panginoon sa pagtupad mo ng kanyang plano at kalooban. Hindi natin kaya sa sarili natin. Mapapagod ka. Why? Because a spiritual race of faith is a marathon, not a sprint. Okay? Hindi po ito pabilisan. Okay? You need strength and endurance to continue so you won't quit halfway. Hindi tayo umaayaw, kundi tayo ay nagpapatuloy. God is not pleased when you shrink back. You don't shrink back. Magpapatuloy tayo. Right? Your goal is to cross the finish line. Ibig sabihin, from your point of weakness, place of weakness, get out of that weakness. And then labanan mo yun. Kaya mo yun. Kasi kapag sa physical mahina ka, mahirap pong kumilos ang Diyos upang ikaw ay tulungan na gawin ang kalooban niya. Anong sabi ng Panginoon kay Joshua? Be strong
and be very courageous. Why? Because kailangan ng Panginoon na si Joshua malakas at matapang sa gagamitin daw siya na dalhin ang Israel doon sa lupang pangako at siya ang mangunguna sa pagkakaloob sa kanila ng kanilang mga inheritance doon sa promised land. Kung mahina, lupaypay si Joshua, gagamitin ba siya ng Diyos? Hindi. Tandaan nyo, ang Diyos tutulungan ka, pero hindi siya ang gagawa para sa iyo. Paano gagawa siya para sa iyo? O paano siyang tutulong sa iyo kung ikaw mismo mahina? You need strength. Marami pong mga sitwasyon nga, mga bagong sitwasyon. Hahamunin tayo. Be at a place where you can gain strength. And that's the church. Why? The gates of hell cannot prevail against the church. Right? Number 2, go back to your divine place of calling and purpose. Go back. Balik ka. Kasi ay tinanong si Elijah, sabi po rito. Verse 9, pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Hindi na anghel dito. Nung una, anghel nagpakain sa kanya. Ngayon, si Yahweh na mismo. So, matatag itong isang propetang ito, ha? Hindi ka madala sa anghel. Sige, ako na mangungusap sa iyo. Why? When it comes to your place of calling, that is something that God will not take for granted. God Himself will speak to you. Mangungusap po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pag yan ay ayon sa kanyang pagkatawag sa iyo, sa kanyang layunin sa iyo, hindi niya iyon ipagkakatiwala sa kanyang anghel. Siya mismo ang mangungusap sa iyo. Upang malaman mo na ang Diyos ang tumawag sa iyo, hindi tao, hindi hayop, hindi anghel. Amen. Hanapin mo ang lugar na ikaw ay lalago, lalalim at titibay sa iyong relasyon kay Kristo. Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang galing ng pananalita niya. Ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Parang drama, no? Ang ganda. At sabi niya, winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang po ang natitira at pinaghahanap nila upang patayin din. That was an assumption. Hindi niya alam, marami pang propeta. Kaya lamang sa panahon ng kahinaan, we become self-centered. Ako, feeling ko, ako na lang, ako, si ako. Oh, question, anong ginagawa mo rito? Kapag may mga hamon, pagsubok at paghihirap sa iyong paglilingkod sa Panginoon. This is an assumption na ikaw ay mananampalataya na. So pagpatuloy mo sa relasyon sa Panginoon, may mga hamon, may mga pagsubok, may mga pagtitiis. Ang sabi po rito, bumalik ka sa iyong unang pag-ibig sa Kanya at sa lugar ng inyong pagkatawag kay Kristo. Balik ka sa Panginoon. Balikan nyo, balik kayo. There's always a place. Let me say this. There is a place of weakness. It's a place. There's a place of strength. Go back. Balik kayo. Anong ginagawa mo rito? Ang implication po, what are you doing here? You are not in the right place. If you are not in the right place and that place where you are, ito po ay nagdudulot ng kahinaan sa buhay mo. Get out of it. Balik ka. Sabihin mo sa katabi mo, bumalik ka sa first love mo. Sample, si Epaphras. Englishin natin ng konti. Epaphras, ganda ng pangalan niya, no? Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, Philemon 23 and 4, sends you greetings. And so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. Fellow workers. Kasama po si Aristarchus, si Mark, si Demas, si Lucas, kasama. They are fellow workers of Paul.
Bahala na kayo kung sino dyan si Demas. Anong nangyari? Demas got out of his rightful place. Umalis siya doon sa lugar niya. 2 Timothy 4:10, ang sabi po, iniwan na sila ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. He lost his first love. He went to the second love, which is worldly love. Mas inibig niya ang sanlibutan. Iniwan na ako ni Demas, sabi ni Apostle Pablo. By the way, 2 Timothy is actually the final letter of the Apostle Paul. Mamamatay na po siya. Mamamatay na nga, naghihingalo na, naghihirap na. Iniwan pa. Iniwan siya ni Demas. That's why ang message po ng 2 Timothy, fight the good fight of the faith. Don't quit. Huwag kang ayaw, huwag kang bibitaw, huwag kang magbabakasyon sa spiritual. Magbakasyon ka sa trabaho mo. Huwag sa pagsamba. Oo, nagkakaroon tayo ng kahinaan, natatangay tayo ng anumang mga bagay sa mundo, pero pwede naman tayong bumalik eh. That's why, alam mo yung tamang lugar para sa iyo. Alam mo yung pagkatawag mo. Ngayon, tinatanong tayo ng Panginoon, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Past service is no guarantee of future faithfulness. Past service, yung noon, aktibo ka, ngayon, faithful ka pa rin? No, it's not a guarantee. We must completely depend on and consistently trust the Lord. Okay? Hindi mo pwede. That's why every day should be a new day of your devotion, of your dedication, of your commitment to the Lord. Number 3, lumabas ka. Tumayo ka sa harapan ko. Okay? Receive the revelation of His plan for you. Ang sabi ng Panginoon, verse 11, lumabas ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang mga bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. He heard a still small voice. Ano pong ibig sabihin? When God speaks to you, He doesn't necessarily speak spectacularly. Dapat may kumulog, Jesus, nandyan ka na. May kidlat, may lindol. Lumindol. Lord, katapusan na ng mundo. What God wants you to hear, do not be impressed by spectacular things. I-focus mo yung sarili mo sa tinig ng Diyos. Mangungusap at mangungusap siya. You have to receive the revelation of God. Dapat ikaw mismo marinig mo ang tinig ng Diyos. Don't be insecure kapag yung mga nasa paligid natin, they're doing well in their lives. Sapagkat nag-abroad sila. Sample lamang po yun. Pero dapat sa iyo, marinig mo ang tinig ng Diyos. Isa po ito sa dahilan kung bakit nanghihina, nanlulupaypay ang mga anak ng Diyos. Hindi na nila marinig ang tinig ng Diyos. Bangon! Kumain ka. Kumain ka ng salita ng Diyos. Hanapin mo lugar ng pagkatawag mo. Hanapin mo ang first love mo. Nasaan ba talaga ang first love mo? Then, lumabas ka. Tumayo ka sa harapan ni Yahweh. At sabihin mo, Panginoon, ba't ako nanghihina? Ba't ako nanlulupaypay? Ano po ang dahilan? Sasabihin ng Diyos, makinig ka. Makinig ka sa kalooban ko para sa inyo.
When you hear the voice of God, the Word of God is life. It's spirit and it's life. It will revitalize your whole being that you may fulfill the plan of God. Ang dahilan kung bakit ka nangihina at nalilihis ng landas ay binaliwala mo ang pangungusap sa iyo ng Diyos. Hindi naman nagkulang ang Diyos eh. Nangungusap talaga siya. Hindi lang tayo sumusunod. Yet sinasabi natin, I love you, Lord. Right? The Lord said to him, verse 15, may purpose pala ang Panginoon. The Lord said to him, go back the way you came and go to the desert of Damascus. If you think you're on the wrong way, the manifestation that you're on the wrong way, nangihina ka, nalulupaypay ka, parang hindi umaayos ang lahat ng bagay sa buhay mo. Go back. Go back. Mas mabuti pa ang bumalik kaysa patuloy na lumakad sa maling landas. Balik. Balik po tayo. That's the way to personal revival. Balik ka uli sa Panginoon. Amen? Pahayag 2:5. Inumpisa natin. Isa lang ang ayaw ko sa iyo. Iniwan mo ang unang pag-ibig mo. You have forsaken your first love. Verse 5 naman, ito po yung sagot niya. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, na kung saan ikaw ay masigasig, mahal na mahal mo ako. Parang ganon. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masamang gawa at gawing mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Nakalimutan mo na magdibo, tinabad na, magbasa ng salita ng Diyos. Balik ka uli. Amen? That's the reason why there is no reason. That's the reason why there is no reason. That's the reason why there is no reason kung bakit tayo ay dapat manghina at manlupaypay. Pag nararamdaman mo na ikay nanghihina, kain ka physically, kain ka spiritually. At least buksan mo yung Bible mo. Huwag po yun sa cellphone. Kasi sa cellphone, maraming distraction. May mga notification po ron. At pag nagkamali ka pa ng swipe, ayun, punta ka sa YouTube. Ay, napunta na sa YouTube. Right? Balik po tayo. Amen. So, anong natutunan natin to experience personal revival? Number 1, bangon na, at kumain ka. Hindi po masamang kumain, pero lang pag-fasting. Anong ginagawa mo rito? Find your place. Return to your purpose. Lumabas ka, tumayo ka sa harapan ko. You receive the Lord's plan. You receive the voice of the Lord, the instruction of the Lord sa buhay niyo. Amen?